Sa mga nakalipas na araw, iba't ibang bansa, lugar o isla ang ating binisita upang alamin yung mga kakaibang tradisyon at selebrasyon pagdating ng araw ng Kapaskuhan. Ngayong December 25, 2025, atin naman alamin yung kakaibang tradisyon at selebrasyon dito mismo sa ating bansa, ang Pasko sa Pinas. Narito ang Christmas Around the World, nahanda sa inyo ni Bombo John Flores. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga bahay at kalyeng kumukuti-kutitap, mga naglalakihang mga parol at mga nagbobonggahang mga Noche Buena. Ganito karaniwan ituring ng mga Pilipino ang tunay at diwa ng Pasko. Magandang araw mga kabombo, ngayong araw ng Kapaskuhan, samahan niyo po akong tunghayan ang special report ng Bombo Radio Philippines ngayong araw ng Kapaskuhan. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Alas 6 pa lang ng gabi ay nakagayak na si Nanay Ermina na 80 taong gulang para tapusin ang huling gabi ng simbang gabi noong Martes. Kwento niya, ngayong Pasko, panalangin niya ang masiglang buhay. Sa edad niya, pakiramdam niya raw kasi ay anumang oras ay maaari na siyang kunin ng Diyos. Pero bago ito mangyari, dalangin niya na makita niya na malusog ang kanyang mga apo at anak, gayon din ang kapayapaan para sa buong mundo. Mother Mary, through intercession, please bring peace to all and unto the whole world. Sabi ko, sa mga pamilya ko, mga kapatid ko, lahat ng tao. Yun. Ilang taon niyo na po bang ginagawa ang pagkompleto ng simbang gabi? Ay ang simbang gabi ko. Absent nga ako ng isang araw. Kasi noong mga April, May, June, July, August, nandun ako sa Pilbira Homes kasi nagpa-opera ako ng kidney stone ko dito, yung gallstone. Kaya April, May, June, July, August, September, mga October, mga ilang buwan ako doon sa kanila. Para sa Coparoko ng Holy Family Parish ng Makati na si Father Hector Ulysses Canyon, ang Panginoong Hesukristo ang sentro ng Kapaskuhan para gabayan ang bawat isa sa atin. Ang sentro ng ating pagdiriwang Kapaskuhan. Andiyan siya, hindi tayo binibigyan niya tayo ng pag-asa para mamuhay sa liwanag, hindi sa kadiliman. Ito yung magandang dulot. Andiyan uli siya para ialukan niya ang sarili, para tulungan tayo. Kwento pa ni Nanay Ermina na labis siyang nagagalak sa kanyang mga anak at bago nga ang bisperas ay ibinahagi niya sa atin ang kanilang mga inihanda. Gaganda raw kami, sabi ng anak ko, ng biko, spaghetti, yun ang sabi niya. Tsaka bibili raw kami ng lisong manok, sabi niya. Bukod kay Nanay Ermina, naikwento rin sa atin ni Aling Luz Viminda na para sa kanya, ang Pasko ay nagbibigay ng malalim na kaugnayan sa bawat tao, katulad na lamang ng paglalaan niya ng oras sa simbang gabi, na kahit 74 na taong gulang na, ay nagagawa niya pang maglakad ng 8 kilometro. Tuwing simbang gabi talaga nagsakripisyo ako, nabubuo ko yung lahat. Ang siyam na gabi po. So masaya ang pakiramdam ko kasi binibigyan ako ng kalakasan ng katawan. Although ako ay 74 na. So nandito pa rin ako at nag-serve pa rin kay Lord. Ang simbang gabi, kaya yan binubuo ng karamihan kasi yung siyam na araw ay katumbas ng siyam na buwan ng pagdadalang tao ni Maria. Sinasamahan natin si Maria sa loob ng siyam na araw, yung kanyang siyam na buwan na pagdadalang tao. Maliban sa pagsasakripisyo, maliban sa pagbubuo ng simbang gabi, sana mas makita natin yung malalim na kahulugan nito. Ito ay pagbibigay ng sarili sa Diyos. Hindi dahil sa may nakukuha lang tayong kapalit. Hindi yun ang pagsisimbang gabi. Hindi kaila sa ating mga Pinoy ang likas ng mapagbigay sa araw ng kapanganakan ni Hesukristo. Nariyan na dyan ang kaliwat ka ng Christmas party, caroling at pagbibigayan.
Ayon nga kay Father Marvin Pahareliaga ng Holy Family Parish ng Rojas District, Quezon City, ang Pasko ay maituturing na pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan ng bawat Pilipino. Pag inisip natin, meron pa bang significance itong pagdiriwang ng Pasko kahit ganito ang nararanasan natin? Napakalaki, no? Bakit? Kasi yung Kapaskuhan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, yung Kapaskuhan nagbibigay sa atin ng lakas. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin mga Pilipino, pinakita sa atin ng Panginoon na huwag mawawala ng pag-asa, no? Lalo na po, magtatapos na ang taon ng Jubilee of Hope, no? Ito pa rin yung pinakamatibay na mensahe ng Diyos sa atin. Sa kabila ng pagsubok na pinagdaraanan natin, huwag mawawala ng pag-asa, lalo na sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas. Yung Pasko, hindi na alintana ang pinagdaraanan natin mga Pinoy. Nandyan na nga ang mga kalamidad, dagdagan pa ng mga problema sa politika na nakakaapekto sa bawat Pilipino. Kaya ngayong Pasko, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ano nga ba ang kahulugan nito para sa'yo? Nagsasama-sama yung mga pamilya. Kahit ganito ang buhay natin, laban lang. Yung wala, bibigyan. Yung mayroon, hihingian. Bibigayan po, tapos marami regalo po. Hindi mo kasagat yung anak ko. Siyempre, pamato, birthday ni Jesus Christ. Ang Pilipino, madami ng sakripisyong pinagdaanan, bumabangon at bumabangon pa din. Yan mo makikita kung gaano katibay ang pananampalataya ng mga Pilipino. Pagbati po mula po sa Bombo Radio Philippines, maligayang Pasko mga kabombo at ka-Star Nation. Dahil sa Diyos ay pag-ibig.